Hello, Hi. sa mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain. Ang iba, ikalawang bahagi at pananaran ng ibang ito. Pasalamat po natin sa Diyos sapagkat sa kabila ng mga panahon ngayon, tayo'y pinagkaloob pa rin ng Diyos na pagsama-samahin sa pok na ito para pag-aralan ang mabuting balita. Nang sa ganun, meron tayong maiuwi sa ating mga tahanan at ito'y magamit natin bilang batayan sa ating pang-araw-araw na pagbubuhay. Ngayon po, dako tayo sa isa pang aralin. Ang susunod po ayon sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa Kapitulo 4, versikulo 5 hanggang 20. Ano pong sabi? Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus na nang napapagod na sa kaniyang paglalakbay ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iika-anim na nga ang oras. Dito po, sa binasa natin, kumbaga, doon sa lugar na ni Jacob, meron daw isang bahagi ng lugar na yung mana ni Jose. Kasi ang nangyari kasi dyan, matapos na ang mga Israelita ulahin ni Jacob, hanuin doon sa Egypto, hindi nga sila nakapasok doon sa pamamagitan ni Moises doon sa lupang pangako. Kaya nangyari, nagpatuloy po si Josue. Ang ginawa nga ni Josue, ginawat niya yung mga lingkod, may dala-dala silang mga pakakan o yung tinatawag na mga maglilingkod sa templo, mga lahi ng mga Libita. May dala-dala silang mga trumpita, inikotan nila yung lungsod, wala silang tigil hanggang sa bumagsak ang lungsod. Kaya nakumpot nila yung lupang pangako. Ngayon, nung nandun na sila, nagkaroon sila ng mga bahagi. Una, yung 11 angkan, merong bahagi ng lupa doon sa lugar ng Kanaan na tinatawag na lupang pangako. O yung ngayon, sa panahon ngayon, Israel. Kumbaga, pinagparte-parte yung lupa. Pero yung mga Libita, walang mana. Kaya ang nangyari, ang mga Libita, maglingkod lang doon sa templo. Sa pamamagitan ng mga pag-aalay at pag-ahandog. Ngayon po, doon po sa lugar na mana ni Jose, nandun yung balon ni Jacob. Ngayon, ang ating dakilang tayo, naglalakad siyang mag-isa. Nung siya'y mapagod na, magtapat doon sa may balon ni Jacob na upo siya sa tabi. Ngayon, ano ang nangyari? Dumating ang isang babaeng taga-Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Painumin mo ako." Sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Kaya naman pala ang ating dakilang Panginoon mag-isa doon dahil wala siyang kasama, ang kanyang mga alagad ay bumili ng pagkain. Kaya ang ating dakilang Panginoon napagod at mayroong isang Samaritana na iigib ng tubig. Pero ang ginawa ng ating dakilang Panginoon, sinabi niya sa Samaritana, "Painumin mo ako." Ngayon, malalaman natin ano ba ang ginawa ng Samaritana sa ating dakilang Panginoon.
Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nga ikaw na isang Hudyo ay humingi ng may inom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritana. Kaya po, kung pag-aaralan natin, ano yung mga Samaritano, ano yung Hudyo? Ang mga Hudyo, yung mga tao na nakatira doon sa lupa ng Huda. At yung mga Samaritano ay nakatira naman doon sa lugar ng Samaria. Halimbawa, parehas natin, tayo, nakatira sa Pilipinas, kaya ang tawag sa atin, Pilipino. Kapag nakatira naman sa Hapon, ang tawag Hapones. Parang ganun. O nakatira sa Bicol, ang tawag Bicolano. Katulad nun. Kumbaga, ang mga taga-Samaria at ang mga taga-Huda, hindi sila magkapatid. Kaya hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano at ganoon din ang taga-Samaritano sa mga Hudyo. Ngayon po, anong nangyari? Sumagot si Jesus sa kanya sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, pag-inumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Number 9. 18. Tanungin po kaya natin ang ating sarili. Sabi nga sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, ang sino man ika na makapagpainom ng kahit isang basong tubig sa maliliit na ito, ay ako ang pinainom. Paano kung halimbawa sa kalagayan sa totoong buhay? Akala natin isang muskos o isang may maruming kalagayan na humihingi sa atin ng tubig at pinagkait natin, hindi pala natin napansin na dumalaw sa atin ang isang anghel sa kalagayan ng isang maruming tao. Paano po ang nangyari katulad dito? Sinabi ng ating dakilang Panginoon, kung napagkikilala mo, sabi ko, kung nabipisto mo sa naang kaulay, siguro tayo ka masabing daibo, dahil taka pwedeng painom. Kaya po, kung pag-aaralan po natin, ang gawa ng Samaritana, walang iba ang hindi makihalubilo sa kapwa. Kumbaga walang pakialam sa kapwa, sarili lang ang iniisip. Paano kaya kung nangyari sa totoong buhay na isang tao, akala natin isang nanghihingi ng limos, pero yun pala ay nagkatawas, tao, katulad ng isang manglilimos na katulad ng isang anghel na dumalaw sa atin upang makiinom at ipinagkait natin ang isang bagay. Sasabihin ng anghel, kung napagkikilala mo sana na ako'y sinugo ng Panginoon, siguro paiinumin mo ako. Ibig sabihin, katulad na naman ng unang aralin, pagpapaimbaba, walang habag sa kapwa. Kaya ano ba ang dapat natin gawin? Masanay tayo, matuto tayo na mahabag sa kapwa, ano man ang kalagayan niya. Siya man ay mabuting tao, siya man ay maruming tao, siya man ay may mataas na kalagayan o mababang kalagayan, pantay po ang pakikitungo natin sa ating kapwa. Sa makatuwid, umiiral pa mula sa ating puso ang pagmamahal o pagpapahalaga sa ating kapwa. Sa makatuwid, mawawala yung pagiging makasarili sapagkat handa tayong magkaloob sa ating kapwa. Anuman ang kalagayan niya, siya man ay mahirap, siya man ay mayaman, siya man ay mabuting tao, masamang tao, gawa natin ng mabuti ang ating kapwa. Dapat ganyan po ang ginagawa natin. Kaya sabi ng ating dakilang Panginoon, kung napagkikilala mo lang kung sino ang sa inyo'y humihingi ng tubig, na sinasabi, painumin mo ako, ay paiinumin mo. At hihingi ka sa kanya ng tubig na magbibigay buhay. O tinatawag na tubig ng buhay. Ano po ba ang tinatawag na tubig ng buhay? Merong tinapay ng buhay, merong tubig ng buhay. Ang sinasabing
tinapay ng buhay, walang iba yung aral o ibanghilyo ng ating dakilang Panginoon sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos. Totoo. Sa bawat pakinig natin ng Ebanghelyo, tayo po ay nabubusog. Hindi ba kapag kumakain tayo ng pagkain, hindi po sapat yung pagkain lang. Kinakailangan makalighay tayo sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. Kaya kung aralin natin, busog na tayo sa aral o Ebanghelyo ni Kristo o tinatawag na pangangaral ng salita ng Diyos. Diba? Nakinig tayo Sabado, may Miyerkules pa, may Linggo. Busog na busog tayo, pero walang tubig. Hindi masasabing nakaligay o busog. Ano yung tubig? Sa makatuwid bagay yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Para yung salita ng Diyos na tinanggap ng ating mga tainga, nakapasok sa puso at umiikot, nananalaytay sa ating buong pagkatao, sa diwa, pag-iisip, kaluluwa, at nagagamit natin ang ating lakas, depende doon sa aral na ating natutunan. Kaya po, kung pag-aaralan po natin, ang tubig ng buhay, yun yung kaloob ng Espiritu Santo. Sa totoo nga, halimbawa, ang isang tao ay mamamatay tao. Kapag tinanggap ang aral o salita ng Diyos, aakuin lang yun. Pero yung pagiging kalagayan ng isang mamamatay tao, hindi niya kayang baguhin. Pero kung nariyan ng Espiritu Santo, yun ang magtutulak upang hindi na gawin ang pagiging isang mamamatay tao. Sa makatuwid, mararanasan natin ang pagkabusog sapagkat natigil na yung gawain ng isang pagiging mamamatay tao. Halimbawa, mandaraya, nakinig ng Ebanghelyo, paglabas ng simbahan, mandaraya pa rin. Sa makatuwid, walang tubig, walang Espiritu Santo na magtuturo na huwag ka ng mandaya. Na ginagamit ang ating konsensya para mapigilan na yung mga gawa na pangkaraniwan na natin ginagawa. Na akala natin ordinaryo na lang sapagkat araw-araw nga natin ginagawa. Pero kung may pumipigil na huwag mo lang gawin ang pandarayang muli, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang magpapabago ng ating pamantayan sa pang-araw-araw na panguwi. Sa makatuwid, may takot na tayo na yung aral na yun na ating napakinggan nagiging batayan para hindi natin magawa ang isang bagay at napipigilan yun ng Espiritu Santo na nandidiyan sa atin at umuudyok na huwag mong gawin yan sapagkat ikapapahamak mo yan. Yan po ang tubig ng buhay na sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Yan po ang hanapin natin. Busog na busog tayo ng pakikinig ng Ebanghelyo. Pero hindi naman natin mabago ang ating mga sarili. Sapagkat wala pong tinatawag na tubig ng buhay sa makatibagay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang magpapabago ng ating masamang dating kalagayan papunta sa pagiging isang mabuting kalagayan. Kaya kung tayo po halimbawa, nasanay na tayo sa pagiging sinungaling, nakinig tayo ng Ebanghelyo, na ang puno pala ng kasinungalingan, ang dyablo, bakit natin ginagawa ang pagsisinungaling? Pero kung nariyan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, tatakutin tayo. Kapag nagsinungaling ka, sa dyablo galing ang pagsisinungaling, bakit mo ginagawa? Sa makatuwid, magiging tapat na tayo at magsasalita na tayo ng pawang katotohanan sa makatuwid.
Yung kabaliktaran ng kasinungalingan ay katotohanan. Ang ituturo na sa atin ng Espiritu Santo, yung pawang totoo at ayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Kaya kung pag-aralan po natin, ilang beses sinabi ng ating dakilang Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Sa magkatuwid, gagawin na natin ang totoo at kung ano ang nakalulugod sa ating dakilang Panginoon. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ng yung tubig ng buhay? Kung pag-aralan po natin, ang sinabi ng ating dakilang Panginoon, inumin mo ako. Paano kami makikipag-usap sa iyo na kami Samaritana, makikipag-usap sa iyo? Punto number 1. Yung pagkakakilala nila, hindi sila magkapatid. Sabi ng Panginoon, kung nakikilala mo sana kung sino ang humihingi sa iyo ng tubig, marahil pa iinumin mo. At hihingi ka sa kanya ng tubig na magbibigay buhay. Ngayon po, dito sa pangalawang punto, ang inisip naman itong Samaritana, paano kang magbibigay ng sinasabi mong tubig ng buhay samantalang wala kang pangsalok ng tubig na to? Kumbaga, naghihingi ng inumin ng ating dakilang Panginoon. Ayaw niyang bigyan. Pero meron ang ating dakilang Panginoon na pwede niyang ibigay. Pero ang naging pamantayan ng Samaritana, yan nga tubig na yan, nakikita na natin na malalim ang balon, hindi ka makakuha ng tubig. Tapos sasabihin mo, meron kang tubig na magbibigay buhay. Kung baga titingnan mo, parang panatiko yung kalagayan ng Samaritana. Pero ang inaaral ng ating dakilang Panginoon, hindi yung material na sitwasyon o kalagayan, kundi spiritual. Sa magkatuwid, yung tubig ng buhay na ipagkakalog ng ating dakilang Panginoon, mapapakinabangan hanggang sa ikalawang buhay sa magkatuwid yung pagiging isang mabuting tao. Kaya ang naging asal dito ng Samaritana, hindi pa rin siya nahikayat ng ating dakilang Panginoon. Sa kabila ng sinabi niya na kung napagkilala mo sana marahil paiinumin mo ako. Pero anong ginawa ng Samaritana? Yan nga, tubig sa balon na malalim, hindi ka makakuha ng tubig. Kung tinignan niya, yung kalagayan ng ating dakilang, tapos sasabihin mo, meron kang tubig ng buhay. Dahil nga, ang sinasabi ng ating dakilang Panginoon, yung mga spiritual na tubig sa makatuwing bagay yung Espiritu Santo na ipagkakalog niya sa bawat tao na tumatanggap sa ating dakilang Panginoon. Kaya kung tayo po ay isang makasalanan, paano natin masasabi na tinatanggap natin ang ating dakilang Panginoon? Sabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, nang simula ay may berbo. Ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang berbo. Sa ibang termino, ang berbo, salita. Nagkatawang tao ang salita. At ngayon, nung bumalik siyang muli, ang iniwan niya sa atin yung salita ng buhay. Pag-asa doon sa ikalawang buhay. At meron din siyang kaloob na tubig na magbibigay buhay sa makatuwid bagay yung iniwan niya. Sabi niya, ang Espiritu Santo, sabi na natin, nagkukuha siya sa akin at siyang ipangangaral sa inyo. Sa makatuwid, magpapatuto sa ating dakilang Panginoon ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya po, hanapin natin sa ating sarili yung dalawang yan. Yung tinapay ng buhay at yung tubig ng buhay. Katulad din naman sa material na kalagayan, kapag kumakain tayo at kapag tayo'y nabubulunan, minsan nagagalit pa tayo, kailangan natin ng tubig para yung bumabarad yan sa ating kalamangan nakarating sa ating tiyan.
Kaya ang tubig ng buhay na nasa ating dakilang Panginoon, kinakailangan natin bigyan natin daan sa ating mga buhay. Ngayon po, anong kasunod? Dakila kapabaga sa aming amang si Jacob na kami nagbigay ng balon at dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga layo. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngayon po, sabi ng Samaritan, dakila kapabaga sa aming amang si Jacob. Sa makatuwid, yung Samaritana at Hudyo, isa lang ang ama niya, si Jacob. Parehas sila Israelita, pero magkaiba lang ng lugar. Samaria at Juda. Ngayon, kumbaga, nagtataka ngayon yung Samaritana, dakila kapabaga kay sa aming amang si Jacob na nagpainom ng kanyang anak at ng kanyang mga alagang hayop. Kaya kung pag-aralan po natin, anong sinabi ng ating dakilang Panginoon? Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Totoo po. Sapagkat kapag itong material na tubig iniinom natin, siyempre may tagusan yan sa katawan natin. Iinom tayo, nilalabas din natin. Pero yung tubig na buhay mula sa ating dakilang Panginoon, hindi na tayo mauuhaw sapagkat hindi siya lumalabas sa katawan natin. Nananatili siya dyan magpakailan na. Ano ba sa karanto? Datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Sa makatuwid, kung yung tubig na material na nakikita natin, kapag iyan ay iniinom natin ng ibsan ang ating pagkauhaw, pero ang tubig na ibibigay ng ating dakilang Panginoon, magiging bukal sa makatuwid, doon mag-uumpisa na hindi lamang sa ating sarili magagawa natin ang isang bagay na mapabuti ang ating sarili, kundi magiging bukal maibabahagi natin sa ating kapwa. Halimbawa, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nung tinanggap natin ang Ebanghelyo, tayo nagsisi at nagbalik loob sa Diyos at naging isang mabuting tao. Sa makatuwid, bubukal ito at maibabahagi din sa ating kapwa na sasabihin natin, minsan ginagamit natin ang Ebanghelyo sa pagsaway, sa pagtuturo, sa pag-aaral. Na ibabahagi natin, nagiging bukal siya ng papunta doon sa walang hanggan. Sa makatuwid, nagpapatuloy ito. Kaya kung nasumpungan na natin ang tubig ng buhay na yan, na nandiyan sa ating kalooban, yan po ay nagiging bukal na ibabahagi natin sa ating kapwa. Sa makatuwid, hindi tayo nagiging makasarili, kundi ang ating kapwa, nakikita rin natin ang pangangailangan nila at naibibigay natin sa kanila ang mga tamang pagpapayo, ang mga tamang aral o turo nang sa ganun mapabuti rin sila. Sa makatuwid, hindi lang tayo makikinabang, kundi pati tayo ang ating mga kapwa na nangangailangan din ng tubig ng buhay upang mapawi ang kanilang pagkauhaw at masumpungan nila ang daan patungo doon sa buhay sa makatuwid. Ang Espiritu Santo ang magtuturo nang sa ganun hindi nagawin yung hindi nakalulugod sa paningin ng ating dakilang Panginoon. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw. Ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigit pa. Nagkaroon na po ng interes yung Samaritana. Doon sa sinasabi ng ating Panginoon na tubig ng buhay. Marahil siguro kung naipapaliwanag sa atin ng mabuti ang aral o ebanghelyo ng ating dakilang Panginoon, magkaka-interes po tayo.
Pero kung magulo, parang draft lang ang pagkakwento na wala tayong benepisyong matutanggap, wala tayong matututunan, marahil hindi tayo magkaka-interes. Pero dahil na ipaliwanag ng husay ng ating dakilang Panginoon, yung Samaritano nagka-interes doon sa tubig ng buhay na ibibigay ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, anong sinabi ng ating dakilang Panginoon? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka." Nagkaroon ng imbitasyon. Sumagot ng babae at sinabi sa kanya, "Wala akong asawa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa." Sa magkatuwid, umpisa pa lang nung nagka-interes yung Samaritana, naging tapat na agad yung Samaritana sa ating dakilang Panginoon. Sabi ng Panginoon, "Tawagin mo ang iyong asawa." Ang sagot, "Wala akong asawa." Sa magkatuwid, nagtapat siya. Inako niya na wala talaga siyang asawa. Bakit po? Anong nangyari? Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito is sinabi mo ang katotohanan. Sa magkatuwid, ang pagtatapat o pagsasabi ng katotohanan ay isang susi para yun na yung pagkakataon na ipagkaloob sa atin ang tubig ng buhay. Pero kung tayo po ay nagiging isang sinungaling, hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng tubig na ipagkakaloob ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat ang naririyan si Satanas, ama ng kasinungalingan, na nag-uudyok sa ating puso upang patuloy na magsinungaling. Pero dahil nga, ang Samaritana ay nakita niya sa kanyang sarili na magtapat sa ating dakilang Panginoon, nasumpungan niya ang katotohanan. Ito na yung pagkakataon na ipagkagalob ng ating dakilang Panginoon ang tubig ng buhay na hinihingi ng Samaritana sa ating dakilang Panginoon. Ngayon, ano ang nakita ng Samaritana? Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, napaghahalata kung ikaw ay isang propeta." Dahil yung mga sinabi ng ating dakilang Panginoon, na pati yung kanyang lihim nalaman ng ating dakilang Panginoon, na wala siyang tunay na asawa, kundi ang kinakasama niya ngayon, hindi niya pa asawa. Sabi ng babae, "Ginoo, napaghahalata kung isa kang propeta." Bakit po? Nahulaan kasi yung sinabi ng babae o yung gawain ng babae. Ngayon, anong sinabi ng babae? "Nagsisamba namin mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ngayon na sa Jerusalem ay siyang dapat kinakailangang pagsambahan ng mga tao." Totoo po, ganyan ang naging kalagayan noon. Na kapag mayroong mga pista o araw ng pagsamba, sa Jerusalem lang po ginagawa. Kasi siya ang pinakasintro. Halimbawa, kapag araw ng pagsamba, dahil kumalam na ang pangangaral ng Ebanghelyo, hindi lang sa Israel, kundi sa buong nakapaligid doon, kapag kung saan naroon ang kalagayan ng Israel, doon sila lahat nakarap para magsamba. Naging totoo po yan. Sa kanya ay sinabi ni Jesus, dito talaga. Kaya yan po, kung pag-aaralan po natin, ano ba ang aral na makukuha natin dito sa aralin na ito? Wala pong iba ang kilalanin natin yung ibinibigay ng ating dakilang Panginoon. Sa pamamagitan ng tagapangaral, ipinagkakaloob ang pangangaral ng Ebanghelyo o tinapay ng buhay. At sa pamamagitan din ng ating dakilang Panginoon, ipinagkakaloob din na ang tubig ng buhay sa makatuwid. Ito'y bubukal hanggang sa ikalawang buhay. Kapag ang isang tao binago sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo at nagsisi at nagbalik
nagsipagbalik loob sa Diyos, lalagyan o kaya bibigyan ng ating dakilang Panginoon ng tubig ng buhay. Sa makatuwid yung Espiritu Santo na siyang mag-uudyok sa bawat isa sa atin upang gawin na natin ang mabuti ayon sa aral na ating napakinggan. Kumbaga, nagkakaroon na ng limitasyon sa mga bagay na karaniwan ginagawa natin nung hindi pa tayo nakapagsisi at nakapagbalik loob sa Diyos. Kaya ngayon, kung dati tayo sinungaling, pagdating ng Espiritu Santo, katotohanan na ang gagawin. Kung dati tayo mandaraya, magkakaroon na ng pagtatapat sa ating kapwa. Kung tayo may bisyo, mapipigilan na yung bisyo. Kung tayo po ay hindi palasamba, magiging palasamba na tayo sapagkat panghalagahan na natin ang patuloy na pakikinig ng Ebanghelyo. Totoo po, nagkakasala tayo, may mga nalalabag tayo. Pero ito ang sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita ating sinulita. Ibig sabihin, ang patuloy na pakikinig ng Ebanghelyo, yan ang maglilinis ng mga pagkakasala natin na ating nagagawa sa pang-araw-araw. Kaya po, magpatuloy tayo sa paglilingkod, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pakikinig ng Ebanghelyo, at hayaan natin yung Espiritu Santo ang manguna sa ating buhay nang sa ganung magawa natin ang ayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Siguro hanggang dyan na muna ang magbabahagi natin sa oras na ito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga karahingan, problema man, karamdaman man yan, o mga pangangailangan nating espiritual sa ating buhay, tingin natin lahat sa Diyos at ipagkakalog sa atin ang kasabutan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Magpasakop lang tayo sa Diyos, bigyan daan natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at hanapin natin sa ating sarili ang pagkarian tayo. Ang lahat ng bagay na ating hiningi ay pawang idaragdag na lang sa bawat. Salamat at pagpalain tayo ng mga